times 5y squared equals 2x cubed minus 5y. Kaya yung sagutin ni Sian. Ayun ang tanong niyan ni Snoopy. Opo, ayun yung gagawin mo kasi ang hinahanap na is derivative nila. So lahat ng basta pag nag-derive ka ng y, magkakaroon ka lagi ng y prime. So katulad nito, pag dinerive natin tong 5y squared, magkakaroon tayo ng 10y. 10y lang dapat siya. Pero dahil nag-implicit nga tayo guys, magkakaroon pa tayo ng y prime. Then equals, diderive natin tong 2x cubed, that is 6x squared. Then minus, derivative ng 5y, that is 5. Pero dahil nag-derive tayo ng y, magkakaroon pa tayo ng y prime. Then syempre pagkasamahin mo sa isang side lahat ng may y prime. So lagay natin sa left side lahat. So copy lang natin tong 10y y prime. So etong negative 5y prime natin, pag nilipat natin siya sa kabilang side, magiging plus 5y prime equals etong 6x squared, hindi naman natin to gagalawin. So bali 6x squared pa rin siya dito sa right side. So syempre meron tayong y prime dito tsaka y prime dito sa kabilang term. Factor out natin yun. So magkakaroon tayo ng y prime. Then syempre lalagyan natin tong 10y na matitira. Then plus yung 5 natin. Equals 6x squared. Kasi pag dinistribute natin to guys, ang kakalabasan pa rin etong nasa taas. So ngayon pwede na natin to ma-simplify o ma-isolate yung y prime. So magdi-divide lang tayo ng 10y plus 5 both sides. Then makakancel na to syempre. So matitira yung y prime. Equals etong 6x squared over 10y plus 5. So ito yung magiging sagot natin. Sagot na sundan. Kasi yun na. So number 4. So let's say meron tayong 4x squared equals 2y cubed plus 4y. So ganun pa rin gagawin. So derive mo lang tong 4x squared, magiging 8x. Alam naman natin yung power rule lang yun eh. Then etong 2y cubed magiging 6y squared. So dahil nag-derive ka ng y, karoon ka ng y prime. Plus derivative ng 4y, that is 4. Pero dahil nag-derive ka ng y, magkakaroon ka ng y prime. Then total naka same side na yung mga may y prime natin dito. Factor out na lang natin yan. So copy lang natin tong 8x. Then labas natin yung y prime. Then syempre matitira dito guys yung 6y squared. Then plus yung 4 natin. Sundan. Then syempre di-divide natin by 6y squared plus 4 both sides. Then ano na lang tawag dito, simplify. Total pwedeng ma-divide yung x tsaka 6 diba, tsaka yung 8 tsaka 4 pwede yun ma-simplify. So magkakaroon tayo dito ng lagyan na lang dito yung y prime para hindi magulo. So yung eto divisible sila by 2 diba, parehas. So yung 8 divide 2 magiging 4x na siya. Tapos eto yung 6 magiging 3y squared. Then plus 2. Naintindihan yan? Kasi pwede tayo factor out guys yung term na to. Nasa denominator na nalagay natin dito para maintindihan. So magkakaroon kasi tayo dito guys ng 2 times y squared 3y squared plus 2 pag pinactor out natin. So ngayon etong 2 neto guys pwede siya ma-divide dito sa 8, kaya siya magiging 4x. So matitira yun sa parenthesis. Gets yun? Yun siya ginagawa. Hindi naman tayo marunong nun guys, baka mali maturo natin ng physics.